Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at hindi pa kayo nakatanggap ng balita tungkol sa 61 na universal pension na ilalabas this February 21, kailangan ninyong makinig ng mabuti sa video na ito dahil baka kayo ay naiwang hindi nakapag-register o hindi kumpleto ang mga papeles ninyo. Maraming seniors ang nagugulat na lang kapag dumating na ang payout date pero wala silang natatanggap na pera. At kapag nagpunta sila sa DSWD or sa kanilang barangay, doon lang nila malalaman na may kulang pala sa kanilang requirements o hindi nila alam na kailangan nilang mag-update ng kanilang bank account o kaya naman sila nakapag-verify ng kanilang identity. Kaya ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo ng maayos at detalyado kung ano talaga ang latest update tungkol sa 6 universal pension na ito. Sino ang qualified? Paano kayo makakatanggap? At ang mga bagong patakaran mula sa DSWD at National Commission of Senior Citizens na dapat ninyong malaman. Hindi ko kayo pababayaan na mag-isip mag-isa dahil alam ko na mahirap intindihin ang mga government announcements lalo na kapag puro technical terms at walang malinaw na explanation. Kaya tatabi-tabi tayo ngayon parang magkakaibigan lang na nag-uusap sa kusina at isa-isahin natin ang lahat ng detalye para sigurado na makukuha ninyo ang pera na dapat sa inyo at hindi kayo mawawalan ng kahit isang piso dahil sa simple mistakes na pwede naman iwasan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin muna na ang 6 na ito ay hindi automatic na makakatanggap lahat ng seniors ha. May mga specifics at requirements na kailangan ninyong ma-meet at yan ang pinaka-importante na kailangan nating pag-usapan ngayon. Kasi maraming seniors ang nag-assume na dahil 60 years old na sila or 65 pataas, automatic na silang makakakuha ng pera. Pero hindi ganun kasimple yan. Ang Universal Pension Program na ito ay talagang designed para sa indig seniors. Ibig sabihin, yung mga seniors na walang regular na pension mula sa SSS, GSIS, or private pension plans, at yung mga nakatira sa mahihirap na komunidad, o yung mga na-identify ng DSWD bilang part ng listahanan or social registry. Kaya kung kayo ay may existing pension na from SSS, kahit maliit lang, halimbawa 2,000 or 3,000 per month, technically hindi kayo qualified sa universal pension na ito kasi ang purpose nito ay para sa mga walang-wala, talagang retirement benefits. Pero mayon ding special cases na tinatawag nilang humanitarian consideration, lalo na kung ang pensyon ninyo ay napakaliit at hindi sapat para sa basic needs ninyo. And dito papasok ang assessment ng DSWD social workers na magde-determine kung kayo ay karapat-dapat na makatanggap ng additional assistance. Ang February 21 payout date na ito ay actually ang second wave ng distribution for this year dahil ang unang batch ay nag-start na noong January at natapos na ang payout nila. Ang batch na ito, yung February 21, ay para sa mga seniors na na-validate na ng DSWD pero late ang processing ng kanilang documents o kaya naman yung mga nag-submit ng additional requirements noong last month ng January. Kaya kung kayo ay nag-submit ng documents last month at sinabihan kayong mag-wait ng validation, ito na yung payout date na dapat ninyong abangan. Ang sixth one na ito ay supposedly ang accumulated amount for the quarterly payout. Kasi ang social pension program ng government ay hindi monthly ang bigay, quarterly siya. Ibig sabihin, every 3 months lang kayo makakakuha ng payout. So yung 6,100 na yan ay parang 3 buwan na pensyon na pinagsama-sama. At kung i-divide ninyo yan sa 3, around 233 per month lang ang actual value. Pero dahil quarterly ang release, malaki ang dating kasi isang bagsakan ang dating ng pera. Pero dapat ninyong malaman na hindi lahat ay 6,100 ang makukuha. Kasi may mga cases na ang payout ay 5,500 o 4,800. Depende sa municipality ninyo. At kung may existing local subsidy na ang LGU ninyo na nag-top up sa national allocation. Ngayon, usapan naman natin kung paano ninyo makukuha ang pera. May 2 paraan ng DSWD para sa distribution. Una ay through bank account deposit at pangalawa ay through cash card distribution sa designated payout centers.
Kung kayo ay may existing bank account sa Land Bank, Union Bank or DBP at nag-provide kayo ng account number ninyo sa DSWD nung nag-register kayo, ang payout ninyo ay direktang i-deposit sa account ninyo ng February 21. At usually, umaga pa lang ay nandun na ang pera kasi automated ang transfer ng DSWD. Pero kung wala kayong bank account, hindi kayo nag-provide ng account details, kailangan ninyong pumunta sa designated payout center na usually ay sa barangay hall, municipal hall, o sa DSWD satellite office para kumuha ng cash o cash card. Importante na magdala kayo ng valid ID, senior citizen ID, at yung acknowledgement receipt na binigay sa inyo nung nag-register kayo. Maraming seniors ang napaproblema kasi hindi nila dala ang receipt at hindi sila pinapayagan ng staff na makakuha ng pera. Kaya siguruhing kumpleto ang dala ninyo. At isa pang tip, kung pupunta kayo sa payout center, pumunta kayo ng maaga, mga 7 a.m. o a.m. kasi pag tanghali na o hapon, mahaba na ang pila at mainit. At hindi maganda yon sa kalusugan ninyo, lalo na kung may hypertension or diabetes kayo. May nakakatakot na balita rin na dapat ninyong malaman at ito ay tungkol sa mga kluba o pag-withdraw ng benefits kapag may discrepancy sa records ninyo. Ang DSWD at NCSC ngayon ay nag-implement ng strict validation process gamit ang FILAS or National ID Database para i-cross-check kung ang seniors na nakatanggap ng pensyon ay talagang qualified pa rin o kaya naman ay may duplication ng claims. Halimbawa, kung may senior na nakatanggap ng pensyon pero may existing SSS pension pala na hindi nila ni-declare, ang DSWD ay may karapatan na isuspend ang future payouts at hihilingin pa nila na ibalik yung nakatanggap na benefits. Ito ay nangyayari na sa ibang provinces at may mga seniors na bigla na lang natanggap ng notice na kailangan nilang magbayad ng 12,000 or 10,000 dahil may overpayment daw. Kaya kung kayo ay may existing benefits from other government agencies, please be honest sa DSWD kasi ang penalties ngayon ay mas mabigat na dahil nakalink na lahat sa PhilSys. Hindi na katulad ng dati na pwede pa mag-hide ng information kasi ngayon lahat ay computerized at automated na. Ang isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang mga bagong patakaran ng NCSC regarding sa eligibility. Effective this February, ang NCSC ay nag-announce na ang age requirement para sa social pension ay bababa from 65 to 60 years old. Pero may condition. Dapat kayo ay registered indigent at nasa listahanan ng DSWD. Ibig sabihin, kahit 60 years old pa lang kayo, pwede na kayong mag-apply for social pension basta walang kayo existing retirement benefits at confirm na kayo ng DSWD social worker na indigent. Ito ay malaking tulong sa maraming seniors na walang retirement funds at nag-struggle sa buhay. Kasi dati, kailangan pang hintayin ang 65 years old bago maging eligible. Pero again, ang requirements ay mas strict na ngayon. Kailangan ninyong mag-submit ng ITR or income tax return if applicable, bank statements kung meron, at affidavit of non-receipt of pension from SSS or GSIS. Alam ko na parang hassle at maraming paperwork pero kinakailangan talaga yan para masiguro na yung pera ay napupunta sa talagang nangangailangan at hindi sa mga may kaya na naman. May tanong din na laging lumalabas. Taxable ba ang 6,100 pension na ito? Ang sagot ay hindi. Ang social pension ay tax-exempt kasi ito ay classified as social welfare assistance at hindi regular income. Kaya hindi kayo mag-worry na may babawasan pa sa 6,100 ninyo para sa tax. Pero kung meron kayong ibang sources of income, halimbawa may small business kayo or may rental property, yung mga yon ay taxable pa rin at separate ang reporting. Ang social pension lang talaga ang tax-free at hindi rin ito considered as income kapag nag-a-apply kayo ng iba pang government assistance programs. So, pwede pa rin kayong mag-apply ng pantawid pamilya or medical assistance kahit nakatanggap kayo ng pensyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical tips para maximize ninyo ang 6,100 ninyo at para hindi kayo maubusan agad.
Alam ko na 6,100 ay malaking tulong, pero hindi naman ito sobrang laki na umabot ng isang taon. So kailangan talaga ng budgeting. Ang mga financial counselors ng DSWD ay nagsuggest na i-allocate ninyo ang 50% para sa pagkain at basic necessities, 30% para sa gamot at medical expenses, at 20% para sa emergency fund or savings. Sound simple pero ang hirap gawin lalo na kung maraming gastusin. Pero kung susundin ninyo ito, mas magiging stable ang financial situation ninyo. At isa pang tip, kung kayo ay may existing utang sa kapitbahay or sa store, huwag kayong mag-commit na babayaran lahat. Agad-agad kapag nakuha ninyo ang 6 kasi baka maubos lahat at wala nang matitira para sa inyo. Mag-negotiate kayo ng partial payment lang. Halimbawa, 1,000 muna at explain ninyo na kailangan din ninyo ng pera para sa sarili ninyo. Karamihan naman ng tao ay makakaintindi lalo na kung nakikita nilang sincere kayo. Ang DSWD offices ngayon ay mas accessible na compared to before, may mga challenges pa rin na dapat ninyong malaman para hindi kayo ma-frustrate. Una, ang office hours ng DSWD satellite offices ay usually 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays lang, walang weekends. Kaya kung kayo ay may katanungan o kailangan ng assistance, kailangan ninyong pumunta during weekdays. Pero ang problema ay maraming seniors ang mahirap pumunta ng weekdays kasi ang anak o apo nila na pwedeng maghatid ay working din. So ang solution dito ay either mag-request kayo ng home visit from DSWD social worker or kaya naman ay magpa-authorize kayo ng representative na makakakuha ng payout or documents for you. Ang authorization letter ay simple lang. Sulatan ninyo lang ng kamay o pasa. Type, lagyan ng details ng representative ninyo. Attach ng IDs ng both parties at pirmahan. Ang DSWD ay nag-accept ng authorized representatives basta kumpleto ang requirements. May mga special benefits din na hindi alam ng karamihan na available para sa seniors na nakakatanggap ng social pension. Una, automatically kayo ay qualified sa 20% discount sa medicines kahit generic or branded basta may prescription from licensed doctor. Pangalawa, may priority lane kayo sa lahat ng government offices, banks, hospitals at kahit sa grocery at restaurants. Pangatlo, may additional subsidy PhilHealth para sa senior citizens na walang premium contributions. So libre ang hospitalization up to certain amount basta sa public hospitals. At pang-apat, may housing assistance program ang DSWD para sa homeless seniors o yung mga walang decent housing. Pwede kayong mag-apply ng financial aid para sa construction or repair ng bahay up to 50,000 depende sa available budget. Ang kailangan lang ay mag-inquire kayo sa DSWD social worker ninyo at mag-submit ng application. Maraming seniors ang hindi nag-a-avail ng mga benefits na ito kasi hindi nila alam na existing o kaya naman nahihiya silang magtanong. Pero huwag kayong mahiya kasi karapatan ninyo ito at dyan ninyo binabayaran ng tax nung kayo ay working pa. Ang payout schedule ng social pension ay hindi laging consistent every quarter. Minsan February, May, August, November, pero minsan nag-shift ng few days depende sa availability ng budget at processing ng DSWD Central Office. Kaya importante na naka-join kayo sa Facebook groups ng seniors sa community ninyo o kaya naman ay nakasubscribe sa text alerts ng DSWD para updated kayo. May text alert service ang DSWD na libre. I-register lang ninyo ang phone number ninyo sa kanilang office at automatic na kayo makakatanggap ng SMS notification every time may payout or important announcement. Ito ay sobrang helpful, lalo na kung kayo ay hindi madalas naka-online or hindi marunong mag-internet. At kung wala kayong cellphone, pwede ninyong i-register ang phone number ng anak or apo ninyo. Basta sabihin ninyo sa kanila na i-forward agad sa inyo ang messages. May mga common mistakes din na ginagawa ng seniors na nagiging dahilan ng delay or cancellation ng payout. Una, hindi nag-update ng address. Kung kayo ay lumipat ng bahay or ng municipality, kailangan ninyong i-inform agad ang DSWD within 15 days para ma-update ang records ninyo. Kasi kung hindi, mafo-forward ang payout ninyo sa old address at mahihirapan kayong makuha. Pangalawa, hindi nag-revalidate annually.
Ang social pension ay nangangailangan ng annual revalidation para i-confirm na buhay pa kayo at qualified pa rin. So every year, usually January or February, kailangan ninyong pumunta sa barangay hall para mag-revalidate. Kung hindi kayo makapag-revalidate on time, masususpend ang payout ninyo at kailangan ninyo pang mag-explain kung bakit late kayo. Pangatlo, hindi nag-report ng changes sa income or status. Kung kayo ay nagsimula ng makatanggap ng SSS pension or private pension, kailangan ninyong i-report yan sa DSWD kasi baka mag-conflict sa eligibility ninyo sa social pension. At pang-apat, nag-rely sa third-party facilitators na nangungutang ng bayad. May mga taong nag-aalok na sila daw ay makakatulong na mabilis ang proseso ng application o payout at mangungutang sila ng 500 or 1,000 pero scam lang yan. Lahat ng DSWD services ay libre, walang dapat bayaran. Kaya kung may lumapit sa inyo na ganyan, i-report ninyo agad sa barangay o sa DSWD mismo. Ang NCSC ay nag-release din ng advisory na ang seniors na nakatanggap ng 6,100 this February 21 ay automatically qualified na sa next quarter payout. So hindi na kailangan mag-reapply, basta nag-revalidate lang kayo. Pero may changes sa amount ng next payout. Ang DSWD ay nag-announce na possible na magtaas ng quarterly pension to 7,000 or 7,500 starting May 2026, depende sa approved budget ng Congress at availability ng funds. Ito ay magandang balita para sa lahat, pero huwag din kayong mag-expect ng sobrang laki na dagdag kasi limited pa rin ang budget ng government at ang priority nila ay mas maraming seniors ang maabot kaysa mas malaki ang amount per person. Ang importante ay consistent ang payout at walang delays. Kasi yan ang mas nakaka-frustrate yung meron daw payout pero inaabot ng 1 month or 2 months bago dumating ang pera. May nakakatawa pero totoo na situation din na nangyayari sa mga payout centers. Maraming seniors na nag-aaway-away dahil sa pila o dahil sa favoritism ng staff sa mga kakilala nila. Kaya ang advice ko sa inyo kung pupunta kayo sa payout center, magdala kayo ng chair na foldable para may mauupan kayo habang nakapila. Magdala ng payong kasi minsan mainit. Magdala ng tubig at snacks at magdala ng patience. Seryoso, kailangan ng patience kasi ang processing ay mabagal talaga, lalo na kung manual ang system at hindi computerized. At kung nakita ninyo na ang staff ay may ginagawang mali or favoritism, huwag kayong mag-alboroto doon mismo. I-report ninyo sa DSWD hotline or kaya naman sa barangay captain para may proper investigation. Ang pag-aalboruto ay hindi makakatulong at baka kayo pa ang mapagbintangan. Ang 6-1 na universal pension na ito ay hindi perpekto. Maraming kulang at maraming pwedeng i-improve. Pero ito ay isang malaking tulong pa rin sa mga seniors na walang ibang income. Kaya ang gusto kong i-emphasize sa inyo ay gamitin ninyo ito ng mabuti. Budgetin ninyo ng maayos at huwag kayong mahiyang magtanong o humingi ng tulong kung may kayo naiintindihan. Ang government offices ay nandiyan para sa inyo. Ang social workers ay trained para tumulong at ang mga local officials ay may responsibility na iserve kayo. Kaya huwag kayong magatubili na lumapit at mag-inquire. At sa mga anak at apo naman ng seniors, please tulungan ninyo ang inyong mga magulang o lolo't lola sa pag-process ng documents at pag-claim ng benefits. Kasi marami sa kanila ay mahina na ang mata or hirap ng maglakad at ang simple help ninyo ay malaking bagay na sa kanila. Sa pagtatapos ang February 21 ay importante na petsa na dapat ninyong tandaan at abangan. I-check ninyo ang inyong bank account kung may deposit o kaya naman ay pumunta sa payout center kung cash card ang inyong option. Magdala ng lahat ng requirements. Pumunta ng maaga, mag-ingat sa daan at mag-celebrate ng konti kapag nakuha ninyo na ang inyong 60. Deserve ninyo yan. Pinagtrabaho ninyo yan at ngayon ay panahon na para makatanggap kayo ng blessings mula sa gobyerno. Maraming salamat sa panunood, mag-subscribe at mag-share ng video na ito sa kapwa ninyong seniors para mas marami ang makakaalam ng important updates. Ingat palagi at Diyos ay laging ninyo. Hanggang sa muli.